Gina Piedad. Si Mark may gwapo ako, malungagin na. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po. Kamusta po kayo? Hello, magandang gabi. Okay, pakisabi sa katabi. Pakisabi sa katabi. Hindi nasabihin yun. Sabihin ko pala. Masaya ang Panginoon na narito. Pakisabi ulit. Masaya ang Panginoon. This time, sobrang hina. Pero sabihin niyo pa rin sa katabi niyo. Okay. Totoo naman na napakasaya ng Panginoon na narito tayo. Amen? Okay, so bago natin simulan ang ating... Sobrang lakas po ba? Maganda. Bago natin simulan yung aking talk, binigyan ng SLM 8 babae. Yung may hawak ng papel na kulay pula, ang print, punta po kayo dito. Lahat po ng babaeng may hawak na kulay pula ang print, punta po kayo dito. Ayan. Lahat naman po ng lalaking may hawak na kulay itim yung print, punta rin po kayo dito. Pila lang po, pila. Buti wala ako. Wala. Ito na cellphone. Wala. Okay, nasa na po sila. Ay, huwag niyo munang huwag niyo munang ikubuo. Okay. So, brothers and sisters, 2, 4, next 8, tas lalaki. Okay, plano itong boys ha. 2, 4, basics lang sila. Nasa pa po yung dalawa? Ayun. Yan. Hi! Sila sa vlog ko yan. Mga scratch ko lang yan. Pakiayos po yung mga titik, yung titik po na bold ang nasa harap. Sino po yung dalawa? Ayan, ako. Ito talaga ang hinihintay niyo eh. Ano pa balikan? Ayan. Okay. Napakasimple lamang po ng ating laro. Meron akong papahulaan at ang sagot ay makukuha sa pamamagitan ng pag-aayos ng titik. Halimbawa, girls, guys, hindi, halimbawa, sinabi ko, ano ang number bago ang dalawa? Isa, punta dito yung I, S, tsaka A. O, punta dito I. Hindi, I, S, S. Okay. Kung sino yung mga una, siya yung may puntos. Okay? Okay? Gets? Nakuha niyo? Sige. Unang tanong. Handa na po kayo mga sis? Handa na kayo mga brothers? Handa na kayo? Okay, una. Ano ang topic natin sa babaeng maputi na kadalasan ay mamula-mula pa ang pisngi at ang utis? Isay. Go! Sabihin niyo sino na una, ha? Sexy. Ano sagot? Ano sagot? Pakibasa. Sige, kaya mo yung words. Kaya mo yan. Ang tamang sagot ko ay at mas magaling ang hula ng mga tisay ang mga brothers. Okay? 1 point para sa brothers. Practice. Ayaw na din ang mga anak ko eh. Sige. Talaga may coaching skills pa tong si Sister Mane eh, oh. Question number 2. Sino? Naku, pag di mo ito nasagot, anak, lagot ka sa akin. Sino ang kilalang ina na tinatawag natin baliw?
Uy! Sino na? Sino? Ano ba sila? Hindi ba umalis si bro? Nakabalik. Okay, so ang tamang sagot paraan? Sisa! Practice ka rin? Practice? Okay. Pangatlong tanong. Okay, malapit na po magkasira. May coaching pa talaga sila. Oh. Okay, pangatlo. Ano ang kadalasang tawag o salita na ibinibigay natin sa tao na maraming kayang gawin at nagagawa niya ng maayos? Anong salita kaya ang angko doon sa tao na kayang gawin? Nakakopya! Dali! Ay! Mali kayo ng pwesto! Mali kayo ng pwesto! Ang tamang sagot ay Rusa! Walang M tsaka A, kaya walang ma. Brothers, meron na kayo? 2 points. Sisters, meron na kayo? 1 point. Pang-apat. Pang-apat. Guys, pag nakascore sila, tabla kayo. Pang-apat. Ano ang ginagawa natin sa mga tao na sa palagay natin ay mali ang ginagawa? Ano ang kadalasan ginagawa natin sa tao? Wow, galing! Wow, ang galing! Sino ka rin? Wow, ang galing! Uy, sita! Okay, pakibasa mo nga yung sagot? Isa pa? Sita. Alam mo yung sita? Okay, yung sinisita mo because may wrongdoing. Okay. Ang score nila ay 3-1. Ang susunod na tanong ay may katumbas na 3 points. Sunod. Ano ang tawag natin sa pagkakapantay-pantay o katarungan na tinatamasa dapat ng lahat? Go! Ang lakas niyo! Wow! Ang tamang sagot ay... Ang tamang sagot ay... Pakisabi na malakasin. 1, 2, 3. Okay, and the winner ay... Boys! Premyo! Finger heart muna tayo. Congratulations, brothers and sisters. Galing ng brothers, such a sport naman ang ating sisters. Okay, so balikan. Balikan mo na sa sister. Talaga ba? Okay. Sisters, huwag na kayo mag-usap. All-ins na tayo. Okay. Tanggapin na natin. Umaapil na pa. Huwag na. Okay na yan. Okay. Tingin, balikan natin. Kadalasan, design ang tawag natin o ang pamantayan natin ng ano? Maganda. Aminin natin yan, di ba? Kapag ka maputi, kapag ka namumula-mula, kapag may mga freckles na yun, ang tingin agad natin ay maganda. Ang daya naman. Paano naman tayo mga kayumanggi? Paano naman yung mga likas na may teeth? Hindi naman sila maganda? Parang unfair. Parang kapag ka may tao na hindi natin maintindihan, ang tawag agad natin sa kanila ay
Sisa, ang tawag kagad natin ay baliw. Ewan ko dyan, napabaliw na yata yan eh. Just because hindi sila katulad ng iniisip natin. Just because ang ginagawa nila kung minsan ay hindi katulad ng ginagawa o at inaasal natin. Hindi ba ang unfair? Kasi paano naman kung siya ang mas tama at ikaw pala ang mali? Dapat bang baliw agad? Dapat bang sisa agad? Pwede ba yun? Pwede ba yun? Hindi. Kaya yun ay unfair. Next. Baba, sa baba. Kung masasabi na mahusay ang isang tao, mahusay siya kapag yung ginawa niya ay pasok sa pamantayan natin. Pero paano kung hindi naman pala yan ang pamantayan ng kulturang pinagmulan niya? Posible ba yun? Posible ba yun? Tayo, bilang mga tao na nagmula sa magkakaibang pamilya, tayo na nagmula sa magkakaibang angkan. Sorry. Napaka-posible na magkakaiba tayo ng pamantayan sa husay. So yung standards natin ng husay, ng talento at galing, hindi mo pwedeng sabihin na pare-pareho. Kasi kung hindi, palagi mong sasabihin, hindi ako magaling kumanta. Kasi ang standard nyo, si Sister Che. Pero kung ang standard nyo ay si Sister Femanina, baka sabihin nyo, it's a tie. Diba? Siyempre, sasabihin na naman ni Sister Fe, member ako ng choir, di ba? Pwede nyo sabihin na hindi magaling sumayaw si Sister Fe, kung ang pamantayan na ng mahusay sumayaw ay si Sister Irish. Pero kung ang nakikita nyo sumasayaw ay si Sister Agim, sasabihin nyo, it's a tie. Pwede rin naman pala. So, ibig sabihin, yung husay pala, hindi rin permanente. Kaya huwag mo sabihin basta-basta na hindi magaling ang iba. Kasi, it's unfair. Kuha? Nakakasunod po ba? Next. Kadalasan, ang tao na hindi natin katulad, mag-isip, magsalita, kumilos, sinisita natin. Knowing na hindi yan ang tama. Pakiramdam natin, mali yan. Hindi dapat ganyan. Simply because hindi natin katulad. Pero, ang bawat tao ay unique. Ang bawat tao ay natatangi. In fact, ako ay pinalaki ng dalawang unique na magulang. Si Brother Val ay pinalaki ng dalawang unique na magulang. Si Mark na aking asawa ay pinalaki ng dalawang unique na magulang. So, hindi natin pwedeng sabihin na kung ano lang ang gusto natin, yun lang ang tama. Kasi, it's unfair. Nakuha po ba? Napansin niyo po ba na sa mundo natin, maraming form of injustices? Sa ano-ano pang aspekto, bukod sa kagandahan, bukod sa perspektiba, bukod sa kahusayan, bukod sa pagkilos, sa anong aspekto pa tayo nakakakita ng kawalang justisya? Yung pinaka-obvious. Yes, sa pagitan ng mahirap at mayaman. At syempre, papasok dyan ang batas. Implementasyon ng batas. Implementasyon ng regulasyon. Okay? Yung mga may pinag-aralan at walang pinag-aralan. Yung mukhang mayaman at mukhang mahirap. Kung nasa jeep ka at nawalan ka ng pera, sino ang unang mong titignan ng masama? Yung totoo. Yung totoo. Sino ang unang mong pagdududahan? Pagbibintangan? Yung totoo. Yung totoo lang. Sino? Halimbawa, ang nawalan ay si Bro. Nasa gitna namin siya, ako at si Sister Irish. Yung totoo. Sino pagbibintangan nyo? Nagigigil ako sa inyo. Sino? nasa gitna namin siya. Sino? Siguro si Sister. Kasi si Sister Irish mukhang mayaman eh. Mga 40 years old nga lang eh. Okay na, okay. Naibulong na
niya eh, naipasa. Okay. So meron tayong ganong husga. Kaya kadalasan, tayong lahat ay nasasabik sa 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 isusuko na lamang ba natin to? Sige na sis, okay na. Tanggap ko na. Wala talagang hustisya sa Pilipinas. Talagang pag maganda, pag maputi, maganda. Kapag pangit, pag maitim, dugyot. Tawan-tawa. Gigilang sa'yo, ha? Di ba? Ganyan. Kapag ka malaki, maraming kaya gawin. Kapag ka maliit, wala. Kapag malaki ang katawan, maraming kakayahan. Pag payat, mahina. Okay na ba kayo doon? Tanggap niyo na ba yun? Sagot kayo, tanggap niyo na ba yun? Kasi kung tanggap nila, hindi okay na. Hindi na yun. Tanggap niyo po ba? Yun ba ang ituturo niyo sa mga anak niyo? Ganun bang pamalaki ba ang gusto niyo makasanayan nila? Hindi. Bakit hindi? Unang-una, meron tayong Diyos ng katanungan. Amen? Amen? Parang may duda pa sila. Magduda kayo sa natin, sa justice system ng Pilipinas. Pero ang katarungan ng Diyos, dapat pa siyang pagdudahan? Hindi. Okay. Una, pag ang pinag-usapan natin ay beauty o kagandahan, wala tayong dapat maging pangamba. Pakitaasan kami ng mga naniniwalang maganda sila. Wow, ang tagal ha? Ang tagal ha? Oh, nakita ko hindi kayo nagtataas. Hindi kayo nagtataas. Ang maganda ba ay pang babae lang? May magandang lalaki eh. Hindi ka na din. Taasan ka kayo ng mga nananalig na maganda sila. Ay, hindi. Hindi pa. Okay, sige. Hindi pa. Siguro hindi pa kayo naniniwala hanggang sa hindi pa ito naririnig. He has made everything beautiful in its time. Sino yung hinayan? Sino yung hinayan? Sino yung He who has made? Sino? Sino? Sino yung everything? Taas ang kamay ng mga kasama sa everything. Tayo. So, sino gumawa sa iba kung hindi kayo ginawa ng Diyos? Sino yung mga hindi nagtataas? Sino gumawa sa inyo? Kung hindi kayo ginawa ng Diyos, again, sino sa inyo ang mga naniniwala na kasama siya sa everything na ginawa ng Diyos? Kailangan yung paniwalaan para maramdaman nyo. At ano ang sabi ng Panginoon? He has made everything beautiful in its time. Everything. Meron bang exemption? Yung ganitong angkan ba hindi kasama? Kung nananalig tayo, naniniwala tayo, na lahat tayo ay kabahagi sa kaharian ng Diyos. Hindi natin pagdududahan na kasama tayo sa everything na ito. Amen? Maliban na lang kung kayo ay under ng ibang kapangyarihan. May mga grupo ba tayo ng sindikato rito? Ha? May mga grupo na ba tayo ng sindikato rito? May mga makakaliwa na ba tayo rito? Meron na po ba? Sige, magtaas kayo. Yung mga cases na Irish kayo na ngayon din. Meron po ba tayong ibang grupong kinabibilangan? Meron pa kayong ibang pandinikha? I want an answer. Meron po ba? So kung wala, nananalig tayo, kasama tayo. Brothers and sisters, kabahagi tayo. Ano ang sabi? Hindi ka pa binubuo, kasama ka na sa pinili ng Diyos. Amen? Taas ka ang lahat ng kamay ng mga taga-SLM. MLM. SSM. Council of Servants. Media Ministry. Music Ministry. Survey Marriage and Counter Community Members. Ano ang feeling na alam niyo kung miyembro kayo ng grupong ito? Ano ang pakiramdam na alam niyo miyembro kayo ng grupong may pangalan? Sabihin niyo sa akin, ano yung pakiramdam? Ano? Proud. Masaya. Ano ba? Ano ang mas gusto niyo? Naglilingkod kayo ng walang grupo o yung mas masarap pala na may grupo? Meron o wala? Yung pangalan member kayo ng survey day, proud na kayo eh.
Masaya na kayo. Grateful na kayo eh. Lalo pa kung alam nyo, miyembro kayo ng kaharian ng Diyos. Amen? O palakpakan naman natin ang Panginoon. Kung naniniwala tayo, miyembro kayo ng kaharian niya. O baka tumiwalag na tayo. O baka mga espiya na lang tayo dito. I hope naman hindi. So God created mankind in His own. In His own. In the image of God, He created them. Male and female, He created them. Kawangis nino. Kawangis nino. Sino sa inyo ang kamukha niya ang kanyang anak? Ako, feeling ko, kamukha ko yung anak ko. Magkakapipitan pag sinabi niyo si Mark lang ang kamukha niya. Ba't gusto kong kamukha niya ako? Ba't gusto mong kamukha niyo po yung anak niyo? Ba't sinasabi mo kamukha mo yung anak mo? Eh, malabo pa naman. Hindi, ito sabihin, the features. Bakit gusto natin kamukha natin yung anak natin? Galing sa'yo. Galing kasi yun sa akin eh. Kaya pag tinanong mo yung anak mo, sino kamukha mo? Si mama. Sino pa? Si papa. Kahit hindi naman sila magkamukha, di ba? Kiniklaim din ng bata kamukha niya, both parents niya. Bakit? Kasi masaya sa pakiramdam mo na alam mo kung saan ka nanggaling. Amen? Amen? Alam niyo na ba kung saan kayo nanggaling? O, taasan kami ng mga nanggaling pa rin sa unggoy. Ako, di ba ba yan? Ang nipis ng ano ko eh. Balahibo ko eh. Oh, meron ba? Kung alam mo, naniniwala ka, at inangkin ka ng Diyos. Brothers and sisters, uulitin ko, inangkin ka ng Diyos eh. Inari ka niya. Gusto mo ba pag nag-anak ka kamukha ng kapitbahay mo? O kaya kamukha ng mga brothers and sisters natin? Of course not. Gusto mo sa'yo, sense of ownership. Amen? Sense of ownership. Ganun din ang Panginoon. Nilikha ka niya, nakawangis niya. So, anong ibig sabihin nun? Mahal ka niya. Anong ibig sabihin nun? Itinatangit ka niya. Pati hindi tayo mga mukhang orchids. Pati hindi tayo mga mukhang bonsai. Pati hindi tayo mga hippopotamus. Bakit ang unique natin? Because we are created in the image of God. Amen? Amen. Sabihin mo sa sarili mo, I was created in the image of God. Sabihin niya, yamat. Ulit. 1, 2, look at the English. 1, 2, 3, go. I was created in the image. Unless gusto niyo magmukhang orchids, bonsai, cactus. Siguro naman hindi. Amen? Lilikha ba ng Diyos ang pangit? Lilikha ba ng Diyos ang pangit? Lumikha ba ng pangit ang Diyos? Ha? So ano ka? Beautiful hindi? Beautiful. Sinabi ba niyang isay? Sinabi ba niyang isay? Hindi. Sinabi ba niyang kalimanggi? Hindi. Sinabi ba niyang 6-footer? Hindi. Sinabi ba niyang voluptuous? Sinabi ba niya? So anuman ang size natin. Anuman ang height natin. Anuman ang skin color natin. The mere fact that we were created in the image of God. We are Beautiful. beautiful. Amen? You are beautiful, for you are fearfully and wonderfully made. Pagka may ginagawa tayo, kahit dito sa community, kapag may ginagawa tayo, yung mga nagpaklase, nung magpe-present na kayo during harana, hindi ba masaya kayo kasi yung presentation nyo, pinaghandaan nyo? Amen? Parang hindi masaya si Patrick. Paano ba yung presentation nyo? Ay, hindi pa nagpapaklase, no? Hindi pa, okay. Yung simple presentation natin, hindi ba masaya tayo? Kasi alam natin, ginawa natin yun ng buong puso. Amen? Kapag nagluto tayo, hindi naman tayo lahat chef. Pero dahil alam mong niluto mo, kasi ngayon na lang ulit kayo makakapag-dinner together, di ba sobrang happy mo? Di ba it tastes perfect?
Amen? Di ba, ngayong magde-date kayo ng asawa mo, after ninyong hindi mag-usap ng mahabang panahon, hindi kami nag-date. Hindi mo eh. Yung nagpulmo ka lang, pero you feel beautiful na. Amen? Di ba kayo mga brothers and sisters, kayo mga brothers, yung parang feeling nyo, iba yung performance niya? Parang iba yung performance niyo? Di ba you feel very handsome? Because it was fearfully done. Because it was wonderfully made. Amen? At ganun tayo. Just in case you do not know. Kung hindi pa alam, at kung hindi pa kayo naniniwala, well, brothers and sisters, we were fearfully and wonderfully made. No less than the Creator. Amen? Maganda ka. Hindi, sister, ako sister, hindi pinagloloko mo talaga ako eh. Ayos na ilong yun, no? Ikaw talaga, sister, pinagloloko mo ako. Ang pungay ng mata nyo, no? Ikaw talaga, sister, pinagloloko mo ako. Ako na lang labi, no? Ano ba kasi ang pamantayan natin? No, beautiful. Ano ang sabi sa 1 Peter chapter 3, verse 3 to 4? Your beauty should be that of your inner self. The unfading beauty of a gentle and quiet spirit, which is of great worth in God's sight. Sino ba kasi ang nagsasabi sa atin na it's always in the skin that makes us beautiful? Di ba tayo lang din naman? Pero ano bang kagandahan pala ang nakikita ng Diyos? Nasaan ba yung nakikita niyang kagandahan? Nasa puso, nasa loob. Kanina din po kayo, taas ang kamay ng mga magaganda, hindi lahat kayo nagtaas ng kamay. You still have doubts. Ang sabi ng Panginoon, ang tunay na kagandahan ay nasa loob ng puso. Itaas ang kamay ng mga naniniwalang maganda ang kanilang mga puso. Very good. Yung mga mabilis ang taas. May tundo po sila. Taas ang kamay ng mga naniniwalang maganda ang kanyang puso. Mabuti ang kanyang puso. Taas ang kamay. Taas ang kamay ng mga naniniwalang mabuti ang kanyang puso. Sapagkat ang nananahan, di kayo walang iba kundi ang Diyos. Taas ang kamay. Hindi mo lang mukha sa taas sa kanila ng kamay. Sabihin mo sa sarili mo, self, you're doing good. Palagi bang maganda ang puso mo? Yung totoo, sa truth lang. Palagi ba? Sa truth lang, palagi ba? The truth is no. Susunduin tayo agad ng Lord pagka, ang totoo, hindi naman araw-araw malinis ang puso. Sa totoo, hindi naman araw-araw maganda ang puso. So ano ang gagawin nyo? Sa mga panahon na yan, mas lalo natin dapat hanapin ang presensya ng Diyos. Amen? Kasi kung ako, maniniwala na ako, very good na ako, Lord, mabuti na ang puso ko, tatawag pa ba ako? Eh di ba, yan nga yung madaling targeted, yung mga complacent, yung mga, yung mga relax na. Yan yung mga madaling targeted ng demonyo eh, ng evil eh. So dapat aware din tayo na yes, we have a good heart, but at times, hindi. That's why we need the grace of God. Amen? Taas na ang kamay ng mga patuloy na humihingi ng grasya ng Diyos. Pumalakpak nga ng malakas ang mga nagsusumikap na maging mabuting anak ng Diyos. Mas malakas yung araw-araw nagsusumikap. Mas malakas yung mga hindi sumusuko. Mas malakas yung mga hindi nagpapa-apekto sa sinasabi ng iba. Work in progress, and that's okay. Mas mahirap kasi yung mas stagnant tayo. It's okay. It's okay. Tandaan nyo, sa kanta. Yan. Kasi yung sa kahinaan ko, ang kalakasan mo, ganyan, o Diyos sa buhay ko. Yun yun. Sa mga panahon, sana ba hindi ko naman ginawa? Nasira ba? Sa panahon na
natin mas lalong kakailanganin ang kalakasan ng Diyos. Amen? Amen? Sa tuwing nagtutok ako, kabang-kaba ko. Sa tuwing nagtutok ako, kabang-kaba ko. Alam kong I'm not the perfect person to speak before God. Kasi He's a perfect God. At ako naman ay makasalanan. So ano yung ginagawa ko? Palagi ako nangihingi ng prayers. Kasi alam ko yun yung tamang meron ako. Mag-prepare ako. Dali lang yan, kahit sino-sino kaya yan Lahat tayo, mag-ipusan tayo, kaya natin lahat yan. Pero yung grasya pa ng Diyos, handa natin tanggapin. Kasi kung lagi mo mag-iisipin na kaya ko na yan, kaya na naman sa to, wala, hindi yun ang kailangan ng Diyos. Ang kailangan niya ay mga tumawag. Amen? O, palakpakan naman natin ang ating Diyos. Di ba kanina din mo kayo? Kahit na. Naniniwala na ba tayo, maganda tayo in different ways? Iyan kahit hindi. In different ways? In different shapes? Tayo ang unang magtuturo niyan sa mga anak natin, ha? Tayo ang unang magtuturo niyan sa mga kasamahan natin sa trabaho. Sila na hindi mapakali. Sila na walang kumpiyansa. Kasi pag tinignan mo, merong mga tao na hindi sila yung pumapasa sa standards ng beauty, ng mundo, pero iba ang kumpiyansa. Not because they are confident, but because they are a creation of the Lord. At yun naman yung pinakamarga. O, paalala, iba pa rin naman ang confidence dun sa kayabangan, ha? Ba't iba pa rin naman yun? Okay? Kanina sabi natin si Sisa ay misunderstood. Taas ang kamay ng feeling nyo, minsan di kayo naiintindihan. Ako rin. Palagi akong misunderstood na na singer. Charot. Palagi ang feeling sa akin ay parang natatakot. Parang natatakot sa yung student teacher ko kanina, natatakot na naman sa akin. Di ko kanina So parang may ganong feeling na nakakatakot ako. Feeling ko hindi naman ako nakakatakot. Sobrang lakas lang ng boses ko. At when we feel that we are misunderstood, we don't need to change immediately. Narinig niyo ako? Kapag feeling natin hindi tayo accepted sa group, hindi laging solusyon ang magbago. Di ba? Kasi baka mamaya, yung mga nasa paligid mo naman ang problema Ano ang sabi? Hindi ko ginagawa ng marami, tama. Hindi ko ginagawa ng mga nasa paligid mo, legal. Ang dami ng mga nagbababae Kaliwat kanan Ibig ba sabihin, tama na yun? Ang dami naman ng mga magnanakaw Sumasahod pa nga. Ibig ba sabihin, legal ba yun? Of course not. So kapag tayo po ay misunderstood, hindi pagbabago sa gusto nila ang palaging solusyon. Ano ang sabi ng Panginoon? The Lord Himself goes before you and will be with you. He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid. Do not be discouraged. Si Sisa ay bumalik sa katinuan niya. And for the record, hindi naman talaga siya baliw. Grabe naman, baliw agad. Na-disturb lang siya masyado kasi nakita niya doon sa may bintana yung pilas ng damit ng anak niya. Yung nasa kabila na ng bintana ay bangin. So anong iisipin mo? Ano nangyari sa anak mo? Nahulog na sa bangin. At bangin yun. Siyempre, matidens. So yun ang feeling niya. Kaya for a while, wala na sa katinuan. Pero it's so unfair na pag-isipan yung balimutan. Kasi may medical qualifications naman din yun para maging balik. Ano ang pinapangako nito sa atin? Ano ang pangako sa atin ng Panginoon? Di naman niya tayo iiwan Pero linawin ko Linawin ko. Ang sinasabi kong misunderstood is kapag hindi tayo nakuunawaan sa ating paglilingkod sa Diyos. Di ba? Anong may Bible verse po dun Nakamumuhingan ka ng mga tao, aayawan ka nila dahil sa iyong paglilingkod sa Diyos. Pero anong sabi? Be still. Manatili ka. Manatili ka. Kasi the Lord God will not forsake you. Siguro tayo, minsan nakakasa natin yan, ano ba naman ito? Attend pa ng attend. May Home of God's Faithful Servants t-shirt pa yan. Meron pang pinagmamalaki na PGP yan. Meron pang pinagmamalaki ng mga group yan at ministry. Pero ang sama naman ang ugali. So ano ang tendency natin? Sasamaan talaga natin yung ugali natin. Panindigan na natin. Pero, hindi yun ang tamang gawin. Wala namang nagmamalinis sa grupo natin Lahat naman tayo
Kung maaalala nyo, nung may pep talk, ano pinawag yun? Yung meeting nyo after ng paklase, sinabi naman doon, di ba, na lahat tayo, all of us, are trying. Nagsusumika pa lang. Everyday pa rin nagkakasala. But the good thing is, aware ka. May consciousness ka that you are trying to be good. So sa mga ganong pagkakataon na napupulaan tayo dahil sa paglilingkod natin sa Diyos, ano ba yan? Every Wednesday na lang maalis? Ano ba yan? Every third Wednesday na lang? Ano ba yan? Once a month na lang maakit na Luisiana? Don't be afraid. Do not be afraid. Because God will never leave you. Amen? Taas niya ang kamay ng mga naniniwalang sa kanilang journey sa paglilingkod, kasama nila lagi ang Panginoon. Pumalakpak ng may kasamang padya. Yung mga naniniwala sa kanilang paglalakbay spiritual ay hindi sila pinababayaan ng Panginoon. Palakpak na may padya, na may temple. Brothers and sisters, kung walang gabay ng Diyos, sumuko na tayo. Kung walang Diyos sa community natin, mabagsak tayo. Hindi naman tayo perfectong community. We don't even have perfect members. Sa totoong buhay, babagsak tayo kung walang Diyos na nag-iingat sa atin. Amen. Amen? Kung walang Diyos na nag-iingat, bakit may mga umaalis pero bumabalik? Bakit wala naman, iba naman ang kanilang pananampalataya pero narinig ko? Sapagkat sa Diyos na may lupit. Amen? Amen. Yun ang panghawakan natin. Guys, maniwala kayo, kahit kami mga medyo matagal na sa community, minsan inaabot pa rin talaga ng pagdududa, inaabot pa rin ng takpo, inaabot pa rin ng pagtatanong, pero magpipilit ka rin talaga. Madalas namin maranasan ni Mark yan. Nag-meeting tayo, minsan next day, maa-amaze ka rin talaga. Maa-amaze ka rin talaga. Hindi mo talaga kakailanganin ng matalinong tao sa community. Kailangan naman talaga ay people in a humble heart. Ma-amaze ka. Yung ready ka. ready ka, alam mo ang isasagot mo, pero pag kumilos ang Diyos, ako, sabi ko nga po, tingin ko. Ma-amaze ka. Naranasan niyo ba yan? Parang may ibang plano may ibang kang gusto may ibang kang gusto sabihin may gusto kong mangyari. Pero magugulat ka na lang, ay, opo. Oo nga po talaga. It is the confidence that we have to our God and to the leaders appointed by God. Amen! Panapakan niyo naman, Diyos ko, Lord. Apakahirap. Apakahirap kung alam niyo lang. Pero ang strength naman na yan ay nanggagaling sa Panginoon. Next! Misunderstood ka ba? Feeling mo ba hindi ka naiintindihan ng tao? Feeling mo magalit sila sa'yo? Do not worry. If God knows when sparrows fall, He knows every detail of your life too. Meron na namang kanta. Yung yung kanta na kilala tayo ng Diyos. Hindi Tagalog. Hindi po. Kilala mo ako. Kilala mo ako. Salamat sa Panginoon. Ayun! Salamat, Panginoon. Kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dinig. Parang ganda nga. Ay, gusto ko kasi yung kanta. Kasi madalas talaga akong misunderstood. Madalas akong misunderstood sa lakas ng boses ko, sa lakas ng personality ko, pero ang lagi kong pinangahawakan, salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng ang lahat ng bagay sa'yo. Salamat, Panginoon, pinupili mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Totoo kasi yun. Sobrang kasi totoo yun. At
sabi ko nga sa mga katulad ko na palaging nag-judge, napakahalaga na alam natin na may isa doon sa taas na hindi na nakakakilala sa'yo, nakakaalam ng nilalaman ng puso mo. Kasi pag malakas ang boses mo, masamang tao ka agad eh. Kasi pasus naman yan eh, palasasot yan. Hindi ba pwede nakalulungan ng mic? Hindi ba pwede naturalang na malakas ang boses, puro pinihan ng kabahay? Di ba? Pero totoo, God knows the deepest desires that we have in our hearts. Alam na alam niya yun. Alam nga niya ang bilang ng buhok natin. Hindi pa nga natin ginagawa, alam na niya. Hindi pa nga natin sinasabi, alam na niya. Alam nga niya ang kahihinat natin. Yung puso pa kaya niya. Amen? Pero, iba rin naman ito kapag nirereklamo ko ng pusong bayaran. Ibang issue rin naman ito. Hindi ito pwede i-dahil ni Duterte o kaya ni Kibuloy kasi ito different thing. Next! Baka may ano eh. God is greater than our worried hearts. Pakibasa nga po sabay-sabay ng mas malakas. In 1, 2, 3. God is greater than our worried hearts and knows more about us than we do ourselves. God is greater than our worried hearts. Merong mga tao, likas na warrior. Kunting bagay, ano? Pati problema ng kapitbahay, nag-worry siya. Problema ng sambayan, kayo po. Lahat pinumuri niya, isa nakakakonsumi rin. But we have to remind them that God is greater than our worried hearts. Yung problema natin na kasi laki na ng mundo. May mga ganun bang pagkakataon, feeling nyo yung problema na kasi laki na ng mundo? May ganun pagkakataon ba? Parang sabay-sabay masyado yung problema. Kasi laki ng mundo ang problema. Tandaan niyo, sino ang lumikha ng mundo? Sino ang lumikha ng mundo? O sino ang mas malaki? Yung problema nyo kasi laki ng mundo o ang Diyos? Di Diyos ka rin. Ano lang ang gagawin mo? Tawag ka na. Amen? Sana naririnig to ng mga taong sumuko na. Sana naririnig to ng mga taong gusto nang sumuko at nakakalimot na palagi medyo cliche, medyo palasa, but the truth remains. God is always greater than our problems. Amen? Palagi. Ano lang ang problema mo? Wala kang load. My God, maraming tao hindi pa nakakakita ng cellphone. Ano ang problema mo? Hindi ka pa nakakakita ng lechon. My God, yung mga tao hindi kaya humawak ng kahit anong pagkain. Our God is always greater than our problems. Kasi ang mga problema ang ibinibigay niya, sapat lang para sa isang. Sabi nga ng mama ko, huwag daw tayo masyado mag-alala. At yung lagi sinasabi ng mama ko kapag wala akong pera, yung mga ibon niya hindi pinapabayaan ng Diyos eh. Ikaw pa kaya na anak niya. True enough. Meron na ba kayong nakita mga palabi-labi na ibon na meron silang hideout kung saan lagi silang may kinakain? Wala naman ah. Yung mga pagala-galang hayop, yung mga nasa gubat, may asosasyon ba sila ron? Wala naman ah. Pero nakaka-survive sila. Sabi ng mama ko, ikaw pa ba na anak ng Diyos? Pababayaan niya. Amen? We just have to believe. We just have to claim that the power of the Lord remains. Every day. Every day. Kailan ba natin siya hindi nararamdaman? Sa totoo yun, kapag lumalayo tayo. Amen. Amen. Do unto others as you would have them do unto you. Okay. Sis, banas na talaga ako sa brother natin na to eh. Talagang hindi ko na talaga ito kakayanin talaga eh. Oh, wait. Di ba ayaw mo yung ginagawa niya sa'yo? Di ba ayaw mo? Di ba ayaw mo yung pinibiro ka niya? So, ano gagawin mo sa kanya? Huwag mo na rin gawin. Hindi. Okay naman tayo lahat dito eh. But then again, you are raised by unique parents. Iisa ang Diyos natin. Pero we were raised by different parents, di ba? So naturally, magkakaiba talaga tayo. So the golden rule remains. Do unto others what you want others do unto you. Nung ikaw ang magpapaklase, benta ka ng benta ng ticket. Ngayon, may mag-ibang magpapaklase, bumili ka rin ng ticket.
Kasi minsan mo rin niyang naranasan. Amen? Amen. So kung ano yung mga ginawa mo na ayaw, yung mga naranasan mo na ayaw mo gawin sa'yo, huwag mo na rin gawin. Actually, sa isip natin, mas madali yun. Mas madali yun. Especially sa mga nanlalalaki or ng mga babae. Ano ang mga panlaban ng mga lalaki, ng mga babae? Kung kaya ng mga babae, kaya ko rin ng lalaki. Baka naman akala niya, siya lang ang may kapasidad niya. Baka naman akala niya, siya lang yung gwapo. Diba? Galit ka nga sa kanya kasi masama siya. Huwag mo na siya gayahin. Mati ba ka naman? Amen? Amen? Next. No talent? No talent? Taas na kami ng mga walang talent. Akala mo lang yun, sis. Akala mo lang yun, bro. Mga bro, ano talent? Meron! Akala nyo lang wala. Pero meron. God has given each of us. Hindi sinabi some of us. Ano ang sabi? God has given each of us, bawat isa, a gift from His great variety of spiritual gifts. From His variety of spiritual gifts. So, ibig kong sabihin, pagkanta lang ang talent na mayroon tayo, pagsayaw lang ba? Pag-drawing lang ba? Pananahi lang ba? Of course not. Because when we talk of talents, when we talk of gifts, we are talking of spiritual gifts. At sino ang mga binigyan? Lahat tayo. All of us. Use them well. Use them well. To serve one another. Media ministry, yan ang talent niya. At hindi naman nila binibenta yan eh. Ginagamit nila yan para may review and for the benefit of those who are not able to attend. Yung music ministry, kumakanta, sumasayaw. Yung nasa publication, nagsusulat. Yung pool of speakers natin na patuloy sa pagdami, nagtutok. Eh anong ginagawa ng iba? Baka naghihikayan ng members. Baka naghihikayan ng kapitbahay to be part of our community. Is that a talent? Yes. Is that a talent? Yes. Ang hirap na kaya manghikayat ngayon. Paano ka makakapanghikayat? Be a living testimony. Be a living testimony. No talent, God's various gifts are handed out everywhere. But they all originate in God's Spirit. God's various ministries are carried out everywhere, but they all originate in God's Spirit. Each person is given something to do that shows who God is. Kaya nga yung mga gumagawa ng kanta, yung mga demonic, kasi feeling ko hindi siya talent eh. Feeling ko hindi kasi talent yun. Kapag ka may, halimbawa, yung mga hot, it's not a talent for me. Kasi nakaka-destroy ka eh. Nakaka-destroy ka. Ano ang sabi? Dapat, lahat ng talents na ibinigay sa'yo, gagamitin mo to show who God is. So, destructive ba ang Diyos? Mapanira ba ang Panginoon? Hindi siya, hindi talent niya. Hindi siya ang nagturo niya. Eh bakit nagawa niya? Sa kapangahasan ng tao. Sa katusuhan ng tao. Because you know, of our free will, di ba? So dapat, maano rin niya yan, mapag-desisyonan niya kung dapat nang ituloy or hindi. Amen? Amen? Again, lahat ng gagawin natin para sa kaluwalhatian ng Diyos ay talent na sa kanila. At wala siyang sinusukat. Walang key of C, B, D, E, F, G. Wala. Walang LA dance, walang dance steps na particular. All that we do to show who God is a talent in the eyes of God. Amen? Tandang-tanda ko noon, tandang-tanda ko pa, bata pa ako, dito sa community. Ano ang sabi? Magligpit ka ng upuan. You are serving the Lord. At ginagawa mo na siyang masaya. Magligpit ka lang ng sound system. Mag-rolyo ka lang ng chord. Itaas mo lang yung mga lukuran. Pulutin mo lang yung mga kanan. Hindi mo alam, meron ka ng isang pinapasayo. Amen? Amen? May ambag ka na. Kaya nalulungkot ako kapag sinasabi ng mga ibang members, hindi na ako pumupunta kasi wala naman ako naiambag yun. No. Walang nanunukat.
Walang nagbibilang. Walang manunukat. Dami-dami natin ginagawa, pipilo pa namin yan. Hindi namin makakaya yan. Nagsalita ka rito, nag-collecta ka, pinapasaya ka na. Nang hindi mo pinipinan. Amen? Lalo na yung mga hindi inutusan. Yung makita mo yung mga bago na nilipin, ay wow, hindi inutusan. Yung mga matatanda na hindi na makalapit, tumutulog pa, ay wow. Ha? Diba? Nakakatuwa. Next! What is needed to be all that God desires us to be. Napakaganda. When we have the Holy Spirit, we have all that is needed to be all that God desires us to be. Feeling niyo ba merong gusto ang Diyos na ginagawa natin? Meron kaya? Meron kaya? Of course, meron din naman. Lahat ng kalugod-lugod sa Kanya. Lahat ng ginagawa natin ng kalugod-lugod sa ating kapwa ay kalugod-lugod na rin sa mata ng Diyos. God doesn't need our performance. Pakilakas. Pakilakas, please. In 1, 2, 3. God doesn't need our performance. He wants our surrender. One more time. In 1, 2, 3. God doesn't need our performance. He wants our surrender. Lord, gusto ko po kasi sanang kumanta. Gusto ko pong kumanta ng papuri sa'yo. Hindi ko ito kaya. Pero alam ko sa pamamagitan mo, magagawa ko ito. So, inihintay ba ng Lord ang mga soprano? Ang mga bass? Hindi. Ang inihintay na yung may full surrender. Na hindi ko naman talaga ito kaya. Gagawin ko lang para sa'yo. Lahat ba tayo ang ginagawa natin, kaya natin sa simula? Ang totoo, hindi naman natin alam na kaya na yun eh. Noon na una, akala ni Brother Erwin, hindi na kaya eh. But look at him now. Diba? Ang laki pa ng grupo niya. Malapit na magkaroon ng sindikato na si Brother Erwin dito. Ano ang grupo niya? Yung mga bago ko sa video ministry. Why? Because they were inspired. Lahat naman tayo, akala natin hindi natin kaya. Akala niyo ba makakapagsulat kayo sa diaryo natin? Noong una hindi, wala kayo lahat background eh. But look at you now, nakailang issue na tayo. Yung mga speakers natin, akala naman nila, hindi nila kaya. Huwag na ako sinasaya sa gusto ko pa. Huwag na ako sinasaya sa time out. Gusto ko pa. Gusto ko pa. Sige lang. Andiyan po nagtatabaw sa atin. Gusto ko sabihin, marami tayong hindi kaya gawin. Sino bang gusto mag-shepherd ng una? Sino bang gusto mag-shepherd ng una? Pero tatakutan nga yan. Sino bang gusto maging ministry head? Sino bang gusto mag-counsel ng una? Di ba ayaw na rin naman to? But look at you now. O di ba, mga haligi na kayo ng community? Kasama ka na. O tama tayo, di ba ayaw naman natin yung mga ginagawa natin eh. But because of the grace of the Lord, everything becomes possible. Again, everything becomes possible because of the grace of the Lord. Walang iba. Magugulat na lang kayo, nagdyan na ako, sinasabi ko talaga sa inyo. Alam mo sa mga community natin, nagdyan na ako. Unfair! Means, aminin mo, life isn't fair. Life isn't fair, hindi ito okay. May mga napapamuran. May mga napagbibigyan. Kahit saan, sa loob ng bahay, sa relasyon, sa trabaho, sa promotion, lahat. Maybe. Kasi ang tinitignan mo ay ang mundo ito. Pero kung titignan mo ang pangako ng Diyos, mamamangakang hindi yan ang gusto niya. Wrongdoing is an abomination to kings, for a throne is established by righteousness. Walang kahariang nabubuo dahil sa kasamaan. Sis, na-promote siya. Pero unfair yung pagkakapromote niya. Kalma. Kalma. Alam yan ng Diyos. Nakikita yan ng Diyos. Sis, napaka-unfair. Parang pinagsusumikap bakit na mayaman na kami mahirap pa. Kalma. Ang richness naman ay hindi laging nasa anyo ng pera. Amen? Amen? Anong kaharian pa kasi yung gusto natin? Kaharian ba na may castle? Kasi if not, well, we are in the right path. You shall not be partial to the poor, nor show favoritism to the great, but you shall judge your neighbor in righteousness. When we talk of fairness, when we talk of justice, para yan sa lahat. Hindi pwede, huwag
Unang bigyan si Sister Irish, mayaman naman siya. Walang ganon. Kapag fairness, ang mayaman, ang mahirap. Ganyan si Vico Soto ng Pasig. Pag nagbigay siya ng ayuda, pati yung mga nakakondo meron. Basic rule, lahat sila ay mamamayan ng Pasig. So yun ang justice na gusto ng Lord. Yun ang justice na gusto ng Lord. Halimbawa, ganyan, pagbigyan ko ng very quick example. May kapatid ako rider. Kuya ko rider. So may namangga siya, BMW. Diyos ko naman, hindi man lang namili ng babangga. BMW ka. Sabi namin sa kanya, dapat nag-sorry ka. Sabi sinabi mo, rider ka lang. Tapos sabi niya, oo, yun nga. Sabi ko, hindi na ako ng 500. Sabi ko, boss, wala talaga, 300 lang. So nagbigay siya ng 300. So feeling namin, that's fair. Kasi mahirap lang ang kuya ko, nakamotor lang siya, rider pa, BMW to. Sabi ng kuya ko, ng isa kong kapatid na may mamahaling kotse, sabi niya, hindi pwede yun. Dapat mag-ingat din ang mga rider. Kasi pag nakabangga naman sila, hindi naman lagi sasakyan lang ang nadadali nila. Pwedeng mag-cause din ng aksidente at buhay ang kapalit. Amen? Tama? Tama? Hindi pwedeng mahirap tayo, dapat pabor sa atin ng justice. In that case, there's no justice anymore. Hindi ko mayaman sila, pabayaan mo niya, mayaman naman sila eh. Pabayaan mo rin, nakakakain naman sila lagi ng lechon eh. Ang handa ay para sa lahat na dapat makatikin. That's justice. Amen? So yun din ang tinuturo sa atin ng Panginoon. Not for the poor alone, not for the rich alone, but for everyone. Amen? So the Lord must wait for you to come to Him so He can show you His love and compassion. For the Lord is a faithful God. Blessed are those who wait for His help. Ano lang ang gusto mangyari ng Diyos? Compassion. Ano ang gusto mangyari ng Diyos na gawin natin? Love and compassion. Okay, i-exercise ang love and compassion. At higit sa lahat, lumapit sa Kanya. Lapit lang. Jesus said, okay, the Lord is more pleased when we do what is right and just than when we offer Him sacrifices. Sa lahat ng ito, sa lahat ng kawalang hustisya sa mundo, sa iba't ibang anyo, lagi natin tatandaan na mas nalulugon ang Diyos kapag gumagawa tayo ng right and just. Yung tama, yung makatarungan para sa lahat. Bakit? Because justice is served by the Lord always. Magandang gabi po sa inyo.